Ang unang bumati kay Adrian sa bawat umaga ay ang katahimikan, isang katahimikang mabigat malagkit at bumabalot sa bawat sulok ng marangyanyang silid. Nakahiga siya sa malawak na kama na napapalibutan ng pinakamamahaling seda, ngunit pakiramdam niya ay nasa ibabaw siya ng malamig na bato. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang kisame, isang obra maestra ng sining na may mga detalyadong ukit at isang napakalaking chandelier na gawa sa kristal na kumikinang kahit sa murang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng makakapal na kurtina. Ito ang kanyang mundo, ngayon isang magandang bilangguan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti. Gaya ng dati, walang nangyari. Mula baywang pababa ang kanyang katawan ay isang banyagang bagay, isang mabigat na pabigat na hindi na sumusunod sa kanyang isip. Napapikit siya ng mariin. Ang alaala ng pagaspas ng hangin ang pakiramdam ng damo sa kanyang mga paa ng simpleng kilos ng pagtayo at paglakad, lahat ng iyon ay parang mga panaginip na lang mula sa ibang buhay. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan, ang paulit-ulit na pagtugtog ng takong ng sapatos sa sahig na gawa sa marmol. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Si Rochelle, ang kanyang asawa. Bumukas ang pinto at pumasok ito. Si Rochelle ay larawan ng perpeksyon. Nakasuot ito ng isang mamahaling roba na gawa sa sutla, ang buhok ay perpektong nakaayos kahit bagong gising at ang mukha ay tila hindi tinatablan ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng sahig na kanyang tinatapakan. "Gising ka na pala," sabi nito. Ang boses ay walang bahid ng anumang init o pagmamalasakit. Para itong isang anunsyo, hindi isang tanong. Hindi sumagot si Adrian. Itinuon niya ang kanyang paningin sa bintana, sa isang maliit na ibon na dumapo sa sanga ng puno sa labas. Kahit ang ibong iyon ay mas malaya kaysa sa kanya, lumapit si Rochelle sa walk-in closet at narinig ni Adrian ang kaluskos ng mga hanger. Paglabas nito, may dala na itong isang set ng damit, isang mamahaling polo shirt at slacks. Inihagis niya ito sa paanan ng kama, malayo sa abot ni Adrian. "Magbihis ka. May party akong pupuntahan ngayong gabi. Darating ang therapist mo mamaya para tulungan ka," sabi nito na parang nag-utos sa isang katulong. "Ayokong pag-uwi ko ay mukha ka pa ring miserable." Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian. "Saan naman ngayon ang selebrasyon?" Tanong niya, ang boses ay mahina at may bahid ng pangungutya. Humarap si Rochelle at sa isang saglit nakita ni Adrian ang kislap ng inis sa mga mata nito. "Bakit gusto mong sumama?" "Ay oo nga pala," sabi nito, ang bawat salita ay tila isang patalim. "Hindi ka na pala makalakad." Hindi na nakasagot si Adrian. Tumalikod na si Rochelle at naglakad palabas. Ang halimuyak ng mamahalin nitong pabango ay naiwan sa hangin, isang paalala ng buhay na patuloy na umiikot para sa lahat, maliban sa kanya. Nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto, isang patak ng luha ang dumaloy mula sa kanyang mata. Siya si Adrian Villena, ang tagapagmana ng Villena Realty, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit sa loob ng ginintuang hawlang ito, siya ay isang bilanggo ng sarili niyang katawan at ng pagwawalang bahala ng babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Sa labas ng matataas na bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Villena, nakatayo si Camille. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang maliit na bag na yari sa tela na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian sa mundo. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at sapatos na may mga bakas na ng pagkasira. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang tinitingnan ang dambuhalang bahay sa kanyang harapan. Parang isang palasyo sa mga pelikula, malawak, puti at napapaligiran ng perpektong hardin. Sa kanyang probinsya, ang pinakamalaking bahay na nakita niya ay pag-aari ng kanilang mayor. Ngunit kumpara dito, ang bahay ng mayor
ay parang isang kubo lamang. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang maliit niyang kapatid ay may sakit sa puso at kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Ang sahod na inaalok dito ay sapat na para sa gamot at para sa pag-aaral ng kanyang mga nakababatang kapatid. Para sa kanila, handa siyang tiisin ang lahat. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan na lumikha ng isang mahinang tunog. Isang unipormadong guwardiya ang sumalubong sa kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa bago siya sinenyasang pumasok. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan, patungo sa pangunahing pinto, lalo siyang namangha. May isang malaking fountain sa gitna ng hardin at ang mga mamahaling sasakyan ay nakaparada na parang mga tropeo. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may kakaibang bigat sa hangin. Malamig, malungkot. Sinalubong siya sa pinto ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng malinis na uniforme ng isang mayordoma. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay seryoso. "Ikaw si Camille?" Tanong nito, ang boses ay formal. "Opo, ako po," sagot niya ng magalang. "Ako si Manang Pilar, ang mayordoma. Sumunod ka sa akin." Pagsapit nila sa loob, halos malaglag ang panga ni Camille. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga kurtina ay dumadaloy mula sa kisame hanggang sa sahig na parang talon ng ginto. Ang bawat gamit ay mukhang antigo at napakamahal. Ngunit tulad ng pakiramdam niya sa labas, ang loob ng bahay ay parang isang museo. Maganda, ngunit walang buhay. Dinala siya ni Manang Pilar sa isang maliit na kwarto. Sa likod ng kusina, ang magiging silid niya. Maliit ito, ngunit malinis. May isang kama, isang aparador, at isang bentilador. Para kay Camille, ito ay sapat na. Ito ang mga patakaran sa bahay na ito. Simula ni Manang Pilar, ang tono ay hindi nagbabago. Una, gawin mo ang trabaho mo ng tahimik. Pangalawa, huwag kang makikialam sa usapan ng mga amo. Pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, huwag na huwag mong kakausapin si Senyora Rochelle maliban kung siya ang unang kumausap sa'yo. At kung kinausap ka niya, sumagot ka lang ng maikli at magalang. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango si Camille. "Opo, Manang." Ang pangunahing tungkulin mo ay ang alagaan si Senyorito Adrian, ang kanyang pagkain, ang kanyang silid, at anumang personal niyang pangangailangan. Mahirap siyang pakisamahan ngayon, kaya kailangan mo ng mahabang pasensya. Pagkatapos ibigay ang iba pang mga tagubilin, iniwan na siya ni Manang Pilar. Inilapag ni Camille ang kanyang bag at naupo sa gilid ng kama. Napabuntong hininga siya. Tila mas mahirap ang papasukin niya kaysa sa kanyang inaasahan. Nang gabing iyon, pagkatapos maghanda ng hapunan sa malawak na kusina, naglakas loob siyang lumabas. Doon sa sala, nakita niya si Senyora Rochelle sa unang pagkakataon. Nakaupo ito sa isang puting sofa, abala sa kanyang telepono. Ang mga kuko nito ay mahahaba at pulang-pula, ang kanyang damit ay kumikinang at ang kanyang mukha ay napakakapal ng kolorete. Nang maramdaman nitong may nakatingin, dahan-dahan itong nagangat ng tingin. Ang mga mata nito ay dumaan sa kabuuan ni Camille mula sa luma niyang sapatos hanggang sa simple niyang buhok. Isang tingin na puno ng pagkamuhi at pag-insulto. "So ikaw pala ang bago," sabi ni Rochelle. Hindi man lang nag-abalang ngumiti. Napatungo si Camille. "Opo, senyora." "Tandaan mo kung saan ka lulugar dito, ha?" Patuloy nito, ang boses ay matalas. "Isa ka lang katulong at ayokong makakita ng mga lapastangang katulong sa pamamahay ko. Maliwanag?" "Opo, senyora. Maliwanag po." Halos pabulong na sagot ni Camille. Hindi na muling nagsalita si Rochelle. Ibinalik na nito ang atensyon sa kanyang telepono na para bang si Camille ay isang langaw na bigla na lang naglaho. Tahimik na tumalikod si Camille at bumalik sa kusina
Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ngayon sigurado na siya. Ang mansyon na ito ay hindi isang paraiso. Isa itong malamig na kaharian at si Senyora Rochelle ang reynang walang puso. Inihanda niya ang bandehado ng hapunan para kay Senyorito Adrian. Ayon kay Manang Pilar, sa silid na ito kumakain. Huminga siya ng malalim bago kumatok ng 3 beses sa isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Pasok! Isang mahinang boses ang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim ang silid, tanging isang maliit na ilaw mula sa isang lampshade ang nagbibigay liwanag. Nakaupo sa kanyang wheelchair si Adrian Villena, nakatalikod sa pinto at nakaharap sa isang malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin sa gabi. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus isang larawan ng kalungkutan at pagkatalo. "Senyorito, dala ko na po ang hapunan ninyo," sabi ni Camille sa mahinang boses. Hindi lumingon si Adrian, hindi rin ito nagsalita. Inilapag ni Camille ang bandehado sa isang maliit na mesa sa tabi nito. Akmang tatalikod na siya para umalis nang mapansin niya ang isang bagay. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon ng mukha ni Adrian. At doon sa gitna ng karangyaan at katahimikan, nakita ni Camille ang kanyang amo si Adrian Villena na tahimik na umiiyak habang nakatingin sa kadiliman sa labas. Kinabukasan maagang nagising si Camille. Ang unang sinag ng araw ay hindi pa man sumisilip ay nasa kusina na siya, naghahanda ng agahan para kay Adrian. Isang simpleng sopas, malambot na tinapay at sariwang prutas. Maingat niyang inayos ang lahat sa bandehado. Umaasang sa pamamagitan ng kanyang serbisyo ay maipaparamdam niya ang kalingang tila matagal nang ipinagkait dito. Nang ihatid niya ang pagkain sa silid nito, naroon pa rin ito sa kanyang wheelchair, nakatanaw sa bintana na parang hindi man lang natulog. "Senyorito, agahan niyo po," mahinang sabi ni Camille habang inilalapag ang bandehado sa mesa. Hindi lumingon si Adrian, naglakas loob si Camille. "Maganda po ang umaga. Baka po gusto niyong lumabas saglit sa hardin mamaya." Sa wakas dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon, ngunit sa ilalim niyon ay may nakatagong sakit. "Huwag mo akong kausapin na parang responsibilidad mong pasayahin ako," mariing sabi nito. "Bayad ka para magtrabaho, hindi para maging kaibigan ko. Gawin mo ang trabaho mo at iwanan mo ako." Ang mga salita ay tumama kay Camille na parang sampal. Walang galang siyang tumango. "Paumanhin po, senyorito." Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid, dala-dala ang bigat ng pagtanggi nito. Naintindihan niya, ang isang taong nasasaktan ay madalas manakit ng iba. Sinimulan ni Camille ang kanyang mga gawain. Nilinis niya ang bawat sulok ng dambuhalang silid, pinalitan ang mga kobre kama at inayos ang mga gamit na nagkalat. Habang naglilinis, hindi niya maiwasang mapansin ang mga larawan sa ibabaw ng isang mesa, mga larawan ni Adrian noong malakas pa ito. Nakangiti, umaakyat ng bundok, naglalayag sa dagat. Isang lalaking puno ng buhay, taliwas na taliwas sa lalaking nakaupo ngayon sa wheelchair na ang tanging tanawin ay ang 4 na sulok ng kanyang silid. Tanghali na nang bumalik si Rochelle sa mansyon kasama ang 2 kaibigan nitong babae na kasinggara rin niya manamit. Ang kanilang malalakas na tawanan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Pumasok si Rochelle sa silid ni Adrian nang walang katok-katok, hindi para kumustahin ito, kundi para kumuha ng isang handbag mula sa closet. "Oh, nandyan ka pala," sabi nito kay Adrian na parang kasangkapan lang ito sa silid. Nagpatuloy ito sa pakikipag-usap sa telepono. "Yes, darling. It was amazing. We should go back next week. Oh, he's here, just, being himself." Narinig iyon ni Adrian. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng kanyang kandungan. Si Camille naman na nasa isang sulok at nagpupunas ng alikabok ay napayuko na lang. Nakita niya ang lahat.
Ang pagwawalang bahala ni Rochelle, ang tahimik na galit sa mukha ni Adrian. Ito pala ang araw-araw na eksena sa loob ng ginintuang hawlang ito. Isang hapon habang si Camille ay nag-aayos ng mga bulaklak sa sala, isang itim na marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Walang anunsyo. Bumaba mula rito ang isang babaeng may edad na tindig reyna nakasuot ng eleganteng damit at alahas na kumikinang. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas tila kayang basahin ang kaluluwa ng sino mang kanyang titigan. Nataranta si Manang Pilar. Ang Senyora Victoria, bulong nito. Agad nitong inayos ang sarili at sinalubong ang bisita. Si Doña Victoria Villena, ang ina ni Adrian, ang matriarka ng pamilya. Magandang hapon po, Senyora Victoria. Bati ni Manang Pilar. Hindi itong ngumiti. Nasaan si Rochelle? Diretso nitong tanong. Nasa itaas po sa kanyang silid. Naglakad si Doña Victoria papasok at ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin. Napahinto ito nang mapatingin kay Camille. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mas matindi pa kaysa sa tingin ni Rochelle. Ito ay tingin ng pagsusuri ng pagtatasa. At sino ka, tanong nito? Ang boses ay may awtoridad. Camille po, senyora. Bagong alalay po ni Senyorito Adrian. Tumango si Doña Victoria. Siguraduhin mong ginagawa mo nang maayos ang trabaho mo. Pagkasabi niyoon, nagpatuloy na ito sa pag-akyat sa hagdanan. Ilang sandali pa narinig ni Camille ang pag-uusap mula sa itaas. Hindi ito sigawan, ngunit ang tensyon sa mga boses ay ramdam na ramdam hanggang sa ibaba. Kumusta na si Adrian? Tanong ni Doña Victoria, ang boses ay malamig. Ganon pa rin, Mama? Sagot ni Rochelle na may halong pagkainip. Ano bang inaasahan ninyo? Ang inaasahan ko ay isang asawang nag-aaruga sa kanya, Rochelle. Hindi isang asawang laging nasa labas at nagpapakasaya. At ano ang gusto niyong gawin ko, magmukmok kasama niya buong araw? Tumaas ang boses ni Rochelle. May buhay din ako. Mama, I'm still young. Buhay? Nakikita ko nga sa mga gastusin mo sa credit card, isang bagong kotse, isang mamahaling relos, iyan ba ang tinatawag mong pag-aaruga sa asawa mong may sakit? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang pilit na tawa mula kay Rochelle. Kailangan kong panatilihin ang imahe ng pamilya. Para na rin ito sa pangalan ng mga Villena. Narinig ni Camille ang dahan-dahang mga yapak. Ang pangalan ng Villena ay nabubuhay sa dangal at katapatan, Rochelle. Hindi sa mga damit at alahas. Huwag mo sanang kalimutan yan. Pagbaba ni Doña Victoria, ang mukha nito ay mas lalong naging seryoso. Bago ito tuluyang umalis, muli itong lumingon kay Camille. Bantayan mong mabuti ang anak ko, iha. Sabi nito sa mas mahinang boses, ngunit may bigat pa rin. Pagkatapos ay umalis na ito na parang isang bagyong dumaan. Gabi. Malalim na. Natapos na ni Camille ang kanyang mga huling gawain at pabalik na sana sa kanyang silid nang marinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Si Rochelle umuwi na. Mula sa dilim ng pasilyo, nakita ni Camille si Rochelle na pumapasok. Akay-akay ito ng driver, halatang lasing na lasing. Ang amoy ng alak ay malakas. Maingay itong naglalakad at natumba pa ang isang florera sa gilid ng hagdanan. Isang malutong na tunog ng pagkabasag ang pumuno sa gabi. Buwisit, narinig ni Camille na bulong ni Rochelle. Pinanood niya itong umakyat sa hagdanan paika-ika. Huminto ito sa tapat ng saradong pinto ng silid ni Adrian. Sa isang sandali, akala ni Camille ay papasok ito. Ngunit hindi. Sa halip idinikit ni Rochelle ang kanyang mukha sa pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat. At sa katahimikan ng gabi, sa isang boses na puno ng lason at pagkamuhi, isang boses na halos pabulong ngunit malinaw na narinig ni Camille, sinabi ni Rochelle, sana mamatay ka na lang.
Pagkasabi niyon, tumawa ito ng mahina isang tawang nakakakilabot bago ito nagpatuloy sa paglalakad patungo sa sarili nitong silid. Naiwan si Camille sa dilim na katayo na parang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang mga salitang yon, hindi iyon sinasabi ng isang taong nagmamahal. Iyon ay mga salita mula sa isang kaaway. At sa sandaling iyon, natanto ni Camille na ang pinakamalaking panganib sa buhay ni Adrian Villena ay hindi ang kanyang pagiging lumpo, kundi ang babaeng natutulog sa kabilang silid, ang kanyang sariling asawa. Ang mga salitang binitawan ni Rochelle ay tumatak sa isip ni Camille na parang isang markang hindi mabura. Kinabukasan habang inihahanda niya ang agahan ni Adrian, ang kanyang mga kilos ay tila mas maingat, mas may layunin. Ang lalaking nasa loob ng silid na yon ay hindi na lang basta amo sa kanyang paningin. Isa na itong taong kailangan ng kahit kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. Nang pumasok siya sa silid, nakita niya si Adrian na nakaharap na naman sa bintana, tila binibilang ang bawat segundong lumilipas. Ang hangin sa loob ay mabigat at malungkot amoy ng gamot at kawalang pag-asa. "Senyorito, agahan niyo po," sabi niya inilapag ang bandehado. Hindi ito umimik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumuko si Camille. Huminga siya ng malalim at naglakas loob. "Senyorito, alam ko pong ayaw ninyong may nakikialam sa inyo." Simula niya ang boses ay magalang ngunit matatag. "Pero ang araw po sa labas ay napakaganda. Sayang naman po kung hindi ninyo masisilayan. Hindi po kayo gamot na kailangang manatili sa loob ng bote." Bahagyang lumingon si Adrian. Isang kislap ng sorpresa ang dumaan sa kanyang mga mata na agad ding napalitan ng dati nitong pagkainis. "Ano bang alam mo sa nararamdaman ko?" "Wala po akong alam sa pagiging mayaman o sa nararamdaman ng isang taong tulad ninyo." Pag-amin ni Camille, ang tingin ay diretso. "Pero alam ko po ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Sa probinsya kapag nalulungkot kami, lumalabas kami. Hayaan naming tamaan kami ng araw. Kahit papaano nakakabawas po ng bigat." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Adrian na para bang sinusuri kung totoo ang bawat salitang sinasabi niya. Sa huli umiling ito at tumalikod muli. "Iwan mo na ako." Akala ni Camille ay nabigo na naman siya. Malungkot siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa niya mahawakan ang seradura, isang mahinang boses ang pumigil sa kanya. "Sandali!" Napahinto siya at lumingon. Nakatingin pa rin sa labas si Adrian. "Ilabas mo ako." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Camille. Mabilis siyang lumapit sa likod ng wheelchair. "Opo, senyorito." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, lumabas si Adrian Villena sa kanyang silid. Maingat siyang itinulak ni Camille palabas ng mansyon patungo sa malawak na hardin sa likod bahay. Ang hangin ay sariwa at mabango dahil sa mga namumukadkad na rosas. Ang huni ng mga ibon ay parang musika. Nang matapat sila sa isang lugar na nasisikatan ng araw, huminto si Camille. Ipinikit ni Adrian ang kanyang mga mata at dahan-dahang huminga ng malalim na para bang ngayon lang ulit siya nakahinga. Ang init ng araw sa kanyang balat ay isang pakiramdam na halos nakalimutan na niya. "Salamat." Bulong nito sapat lang para marinig ni Camille. Hindi sumagot si Camille. Naupo lang siya sa isang bangkong malapit, binibigyan ito ng espasyo para namnamin ang sandali. "Sa probinsya namin," biglang sabi ni Adrian, "nakapikit pa rin, mayroon kaming malaking puno ng mangga sa likod bahay. Paborito kong akyatin iyon noong bata ako." Napangiti si Camille. "Kami naman po puno ng bayabas. Lagi kaming nag-uunahan ng mga kapatid ko kung sino ang makakakuha ng pinakamalaking bunga." Nagpatuloy ang kanilang usapan. Simple, tungkol sa mga pangarap,
tungkol sa mga paboritong pagkain, tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa sakit o pera. Sa bawat salitang binibitawan ni Camille, tila unti-unting nababawasan ang pader na itinayo ni Adrian sa kanyang paligid. Sa unang pagkakataon, nakita ni Camille ang isang sulyap ng dating Adrian Villena, ang lalaki sa mga litrato. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak. Anong ibig sabihin nito? Isang matinis at galit na boses ang pumunit sa katahimikan. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan ng mansyon si Rochelle, ang mga braso ay nakapamewang, ang mukha ay kulubot sa galit, at ang mga mata ay nag-aapoy na parang sa isang demonyo. Agad na tumayo si Camille. "Senyora, kami po ay..." "Sino ka para magdesisyon para sa asawa ko?" Sigaw ni Rochelle habang mabilis na naglalakad palapit sa kanila. Ang kanyang mamahaling takong ay bumaon sa malambot na damo. "Ang utos ko ay alagaan mo siya sa loob, hindi ang ipasyal mo na parang aso." "Rochelle, tama na," mariing sabi ni Adrian. "Ako ang nag-utos." Ngunit hindi nakinig si Rochelle. Ang buong galit niya ay nakatuon kay Camille. "Hindi mo ba naiintindihan ang salitang utos, ha? Isa kang mangmang na probinsyana." Lumapit pa ito at ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Camille. "Sumusobra ka na." Hindi na natapos ni Adrian ang sasabihin. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, dinampot ni Rochelle ang isang baso ng malamig na tubig mula sa mesang naroon. Walang babala, walang pag-aalinlangan. Ibinuhos niya ang buong laman nito sa mukha ni Camille. Ang malamig na tubig ay gumuhit ng gulat at kahihiyan sa mukha ni Camille. Ang kanyang buhok at damit ay agad na nabasa. Tumulo ang tubig mula sa kanyang baba kasabay ng mga luhang biglang namuo sa kanyang mga mata. Hindi siya makagalaw, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkapahiya. Ginawa yun ni Rochelle sa harap mismo ni Adrian. "Sa susunod na, hindi ka sumunod sa akin." Bulong ni Rochelle, ang boses ay puno ng pagbabanta. "Hindi lang tubig ang ibubuhos ko sa'yo." "Tama na!" Isang sigaw na puno ng galit at sakit ang umalingaw-ngaw mula kay Adrian. Napalingon si Rochelle sa kanya, tila nagulat sa lakas ng kanyang boses. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Adrian ay hindi na ang dating pagkalugmok. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mga panga ay nag-igitingan at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa armrests ng kanyang wheelchair. Ang mga buko ng daliri ay namumuti sa sobrang diin. Para siyang isang liyong na sugatan, biglang nagising at handang manakmal. Natigilan si Rochelle. Sa isang saglit nakita niya ang anino ng lalaking minsan niyang kinatakutan at hinangaan. "Pumasok ka sa loob," utos ni Adrian kay Camille. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit, ngunit hindi inalis ang tingin kay Rochelle. Ngayon na. Walang imik na tumalikod si Camille, tumatakbo papasok sa mansyon, dala ang basang damit at wasak na dangal. Naiwan sa hardin ang mag-asawa, nakatitig sa isa't isa. Ang dating malamig na titig ni Adrian ay napalitan na ng apoy. Isang apoy na nagsasabing hindi na siya papayag na maging isang walang buhay na manika. Ang patak ng liwanag na dinala ni Camille ay hindi lang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Binigyan siya nito ng dahilan para muling lumaban. Ang insidente sa hardin ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa relasyon ni na Adrian at Rochelle. Hindi na sila nag-usap. Si Rochelle ay nagpatuloy sa kanyang mga lakad na para bang walang nangyari, ngunit mayroon ng bagong kaba sa kanyang dibdib sa tuwing titingnan niya ang asawa. Si Adrian naman ay mas naging tahimik, ngunit ang katahimikan niya ngayon ay hindi na katahimikan ng pagsuko. Ito ay katahimikan ng isang taong nagpaplano. Kinabukasan, pagkatapos ng pangyayari, pinatawag ni Adrian si Camille sa kanyang silid. Nakaupo si Camille sa isang silya sa harap niya. Nakayuko, bakas pa rin ang kahihiyan. "Camille," sabi ni Adrian, ang boses ay mahinahon, ngunit seryoso. "Tumingin ka sa akin.
Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Camille. Ang nangyari kahapon, humihingi ako ng paumanhin. Sabi nito, ang bawat salita ay may bigat. Walang sino man ang dapat makaranas ng ganoong kahihiyan, lalo na ang isang taong ang tanging hangad ay tumulong. Umiling si Camille. Wala po iyon, senyorito. Trabaho ko po na. Hindi putol ni Adrian. Hindi mo trabaho ang maging basahan na pupunasan ng putik ng iba. Mula ngayon gusto kong maging mata at tenga ko sa pamamahay na ito. Naguluhan si Camille. O anong ibig ninyong sabihin? May mga bagay na kailangan kong malaman. Mga bagay na hindi ko makikita mula sa loob ng kwartong ito. Paliwanag ni Adrian. Gusto kong malaman ang bawat kilos ni Rochelle. Saan siya pupunta? Sino ang kanyang kausap sa telepono? Sino ang kanyang mga kasama? Huwag kang mag-alala, hindi ko ilalagay sa panganib ang trabaho mo. Kailangan ko lang ng isang taong mapagkakatiwalaan. Nag-alinlangan si Camille. Ang pagiging espiya ay malayo sa kanyang pagkatao. Ngunit nang maalala niya ang tingin ni Rochelle, ang pagkamuhi sa mga mata nito, at ang pagmamaltrato nito kay Adrian, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tumango siya. Gagawin ko po, senyorito. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Salamat, Camille. Nang hapong yon, isang tawag ang ginawa ni Adrian. Isang tawag na walang nakakaalam. Attorney Francisco, sabi niya sa kanyang telepono. Kailangan nating mag-usap dito sa bahay at siguraduhin mong hindi malalaman ni Rochelle. Kinabukasan dumating si Attorney Francisco, isang matandang lalaki na matagal ng abogado at pinagkakatiwalaan ng pamilya Villena. Nagkunwari itong may dalang mga dokumento para sa negosyo. Habang si Rochelle ay abala sa kanyang shopping, nag-usap ang dalawa sa study room ni Adrian. Gusto kong simulan mo ang isang masusing investigasyon sa lahat ng financial transactions ni Rochelle sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Utos ni Adrian. Lahat. Credit cards, bank accounts, investments. Gusto ko ring ipahanap mo kung sino ang lalaking madalas niyang kausap at kasama. May problema ba, Adrian? Nag-aalalang tanong ng abogado. May malaking problema, attorney. Sagot ni Adrian, ang kanyang mga mata ay madilim. At kailangan ko ng mga ebidensya bago ako gumawa ng hakbang. Samantala, nagsimula na rin si Adrian sa sarili niyang tahimik na paglaban. Lingid sa kaalaman ni Rochelle, isang private physical therapist, ang palihim na pumupunta sa mansyon tuwing umaga sa mga oras na sigurado siyang wala ang kanyang asawa. Si Camille ang nagsisilbing bantay sa labas ng silid. Sa una, ito ay isang impyerno para kay Adrian. Ang kanyang mga kalamnan ay matagal nang hindi nagagalaw. Ang bawat pag-inat, bawat pagsubok na iangat ang kanyang mga binti ay nagdudulot ng matinding sakit. Pawis at luha ang namumuo sa kanyang mukha. May mga araw na gusto na niyang sumuko, ngunit sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Rochelle habang binubuhusan ng tubig si Camille, isang bagong lakas ang bumabalik sa kanya. Ang galit niya ay naging panggatong. Habang si Adrian ay abala sa kanyang pagpapalakas, si Camille naman ay naging mas mapagmasid. Naglilinis siya ng may bukas na mga tenga. Naririnig niya ang mga pabulong na pag-uusap ni Rochelle. Sa telepono, mga pangalan, mga lugar. Isang pangalan ang paulit-ulit niyang naririnig, Martin. Isang hapon, habang nagdidilig si Camille ng mga halaman sa harap ng mansyon, napansin niya ang sasakyan ni Rochelle na papalabas ng gate. Ngunit sa halip na dumiretso, huminto ito sa dulo ng kalsada sa isang lugar na hindi masyadong tanaw mula sa bahay. Ilang sandali pa, isang mamahaling sports car ang huminto sa tabi nito. Mula sa kanyang kinaroroonan, nagtago si Camille sa likod ng isang malaking halaman. Hindi niya gaanong maaninag ang mukha ng lalaking bumaba, ngunit nakita niya ang tindig nito, matangkad at maskulado. Binuksan ni Rochelle ang compartment ng kanyang sasakyan at may kinuha. Isang itim na kahon, isang kahon na pamilyar kay Camille, isa sa mga kahon ng alahas ni Rochelle. Inabot niya ito sa lalaki.
Nag-usap sila sandali at kahit malayo kitang-kita ni Camille ang tamis ng ngiti ni Rochelle, isang ngiting hindi niya kailanman ibinibigay kay Adrian. Pagkatapos ay humalik ang lalaki sa pisngi ni Rochelle bago ito sumakay muli sa sports car at humarurot paalis. Nang gabing iyon nang dalhin ni Camille ang hapunan ni Adrian, ikinuwento niya ang lahat ng nakita niya. Isang itim na kahon po, senyorito, parang yung pinaglalagyan niyo po ng mga alahas, sabi ni Camille. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Adrian, ngunit ang pagkuyom ng kanyang mga kamao ay nagsasabi ng ibang kwento. May naalala ka ba sa itsura ng lalaki o ng sasakyan? Hindi ko po masyadong nakita ang mukha, pero ang sasakyan po ay kulay pula at napakabilis po ng takbo. Tumango si Adrian. Kinuha niya ang kanyang tablet at nagsimulang magtipa. Ibigay mo ang lahat ng detalye kay Attorney Francisco, utos niya. Habang nagpapatuloy si Adrian sa kanyang pagsasanay at pag-iipon ng ebidensya, sinadya niyang magpakita ng higit na kahinaan sa harap ni Rochelle. Hahayaan niyang makita siya nitong nahihirapan na lulungkot. Ito ay isang mapanganib na laro, isang pagtatanghal. Ginawa niya ito para mapanatag ang loob ni Rochelle, para isipin nitong wala na siyang dapat ipangamba, na siya ay isa na lamang lumpong walang kapangyarihan. Isang gabi habang naghahapunan sila sa dining room, isang bihirang pagkakataon dahil pinilit ito ni Rochelle para ipakita sa mga katulong na maayos sila. Sinabi ni Adrian, "Rochelle, napapansin kong madalas kang pagod. Baka kailangan mong magbakasyon." Nagulat si Rochelle sa biglaang pagiging maalalahanin nito. "Talaga?" "Oo," sagot ni Adrian, pinanatiling kalmado ang boses. "Pumunta ka sa Europa, mag-shopping ka, magpakasaya ka. Deserve mo yan." Isang nangiting mapanloko ang sumilay sa labi ni Rochelle. Hindi niya alam na habang inaalok siya ni Adrian ng kalayaan, unti-unti naman nitong hinihigpitan ng bitag na nakapalibot sa kanya. Ang simula ng paglaban ay tahimik ngunit tulad ng isang apoy, nagsisimula na itong lumaki naghihintay ng tamang oras para lamunin ang lahat. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon ng mga Villena sa mga sumunod na araw. Si Adrian ay patuloy sa kanyang lihim na pagpapalakas at imbestigasyon, habang si Camille naman ay nananatiling matalas na tagamasid. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay kay Rochelle. Ang dating masungit at mapagmataas na senyora ay biglang naging kakaiba ang kilos, mas kalmado, mas kalkulado, at nakakagulat, mas mabait. Lalo na kay Camille. Isang hapon, habang nagtutupi si Camille ng mga bagong labang damit sa laundry room, pumasok si Rochelle. Hindi ito nakabihis ng pangalis, kundi isang simpleng silk na pambahay. May dala itong 2 baso ng juice. "Camille," tawag nito, ang boses ay malambing na tila hindi ito ang babaeng nagbuhos ng tubig sa kanya noong nakaraan. "Magpahinga ka muna. Ang init-init dito." Nagulat si Camille. Natigilan siya sa kanyang ginagawa. Salamat po, senyora, pero marami pa po akong tatapusin." "Umupo ka," utos ni Rochelle, pero sa pagkakataong ito ay may halong pakiusap. Inabot niya ang isang baso ng juice kay Camille at umupo sa isang silya. "Gusto lang kitang makausap, bilang babae sa babae." Nag-aalangan man sumunod si Camille. Naupo siya sa tapat ni Rochelle, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso. "Alam mo, Camille," panimula ni Rochelle habang nakatingin sa kawalan, "alam kong naging masungit ako sa iyo noong una. Stress lang sa trabaho sa buhay. Sa kalagayan ni Adrian, hindi madali ang maging asawa ng isang lalaking..." "Alam mo na." Tumango lang si Camille, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Narinig ko mula kay Manang Pilar na taga-probinsya ka." Pagpapatuloy nito, "At na may sakit ang kapatid mo." Nanlaki ang mga mata ni Camille. "Opo, senyora, may sakit po siya sa puso." Isang lungkot ang dumaan sa mukha ni Rochelle. "Kawawa naman. At napaka-talented mo pa naman.
Sayang kung dito ka lang magtatrabaho habang buhay. May pangarap ka ba? Gusto ko pong makatapos ng pag-aaral, senyora. Pag-amin ni Camille ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Gusto ko pong maging nurse para maalagaan ko ang kapatid ko. Ngumiti si Rochelle, isang nangiting mapanghalina. Paano kung sabihin ko sa'yo na matutupad ko ang pangarap mo, na hindi mo na kailangang maglinis ng bahay ng iba? Natigilan si Camille. May mga connection ako sa abroad. Pwede kitang ipadala doon. Sagot ko ang tuition mo, ang tirahan mo pati na rin ang pagpapagamot ng kapatid mo. Lahat-lahat. Para kay Camille, ang alok na yon ay parang isang himala. Isang sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Ang buhay ng kapatid niya ang kanyang pangarap lahat ay abot kamay na. Talaga po, senyora, hindi makapaniwalang tanong niya. Oo naman, sagot ni Rochelle, sabay haplos sa kamay ni Camille. Gusto kitang tulungan, pero biglang nagbago ang tono ng boses ni Rochelle. Naging mas mababa, mas seryoso. Ang kanyang mga mata ay tumalib. Pero kailangan mo muna akong tulungan. Binuksan ni Rochelle ang kanyang maliit na bulsa at inilabas ang isang maliit na pakete. Kulay pilak ito, walang tatak, at napakaliit na kasya sa kanyang palad. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila ni Camille. Ano po ito? Tanong ni Camille, biglang nakaramdam ng kaba. Isang espesyal na bitamina. Sagot ni Rochelle, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Galing yan sa isang kaibigan kong doktor sa Switzerland. Tutulong yan para kumalma si Adrian. Masyado siyang stressed, hindi ba? Hindi siya makatulog. Ito ang sagot. Kung ganun po, bakit hindi niyo po ibigay sa kanya ng direkta? Tanong ni Camille. Dahil matigas ang ulo niya. Mabilis na sagot ni Rochelle, may halong inis. Ayaw niyang uminom ng gamot na galing sa akin. Alam mo naman ang ugali niya. Kaya ikaw ang gagawa. Ikaw ang maghahalo nito sa kanyang sopas tuwing gabi. Tinitigan ni Camille ang pakete. Isang simpleng pulbos, isang simpleng utos, kapalit ng buhay ng kanyang kapatid, kapalit ng kanyang kinabukasan. Ngunit may mali. May isang boses sa loob niya na sumisigaw. Kung bitamina lang ito, bakit kailangang ilihim? Bakit kailangang suhulan siya ng ganito kalaking halaga? Senyora, nanginginig ang boses ni Camille. Hindi ko po yata kaya. Biglang tumayo si Rochelle, nawala ang lambing. Ang natira ay ang halimaw na nakilala ni Camille. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang balikat. Huwag kang maging tanga, Camille. Bulong nito sa tenga niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Isipin mo ang kapatid mo. Mamamatay siya kung wala kang pera. Ito lang ang paraan. At isa pa. Mas humigpit ang hawak ni Rochelle. Kung tatanggihan mo ako o kung magsusumbong ka kay Adrian, sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. May mga kilala ako sa probinsya nyo. Isang tawag ko lang at baka hindi na abutin ng umaga ang pamilya mo. Nanginig ang buong katawan ni Camille sa takot. Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata. Kunin mo yan. Utos ni Rochelle, tinuturo ang pakete. Sa nanginginig na kamay, dinampot ni Camille ang maliit na pakete. Mabigat ito. Mas mabigat pa sa anumang bagay na binuhat niya. Magaling, sabi ni Rochelle, bumalik ang nakakatakot na ngiti. Simulan mo ngayong gabi at tandaan mo, ang kinabukasan mo at ang buhay ng kapatid mo ay nasa mga kamay mo. Iniwan ni Rochelle si Camille sa laundry room. Naiwan siyang nakaupo, hawak ang lason na nakabalot sa pangako ng magandang bukas. Ang kanyang puso ay nagwawala sa takot at konsensya. Paano niya magagawa ito? Sa taong nagsimulang magtiwala sa kanya. Pero paano niya matitiis na makitang mamatay ang kapatid niya? Sa gabing iyon, habang naghahanda siya ng sopas para kay Adrian, nakatitig lang si Camille sa kumukulong sabaw. Nasa bulsa niya ang pakete. Ang bawat segundo ay isang paghihirap. Ang alok ni Rochelle,
ay hindi isang regalo. Ito ay isang lason na dahan-dahang papatay hindi lang kay Adrian, kundi pati na rin sa kaluluwa ni Camille. Hindi nakatulog si Camille ng gabi ning iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang usapan nila ni Rochelle. Ang matamis na alok, ang nakakakilabot na banta. Hawak-hawak niya ang maliit na pakete sa ilalim ng kanyang unan. Pakiramdam niya ay isa itong mainit na baga na pumapaso sa kanyang balat. Sa isang banda, naroon ang imahe ng kanyang kapatid. Namumutla, nahihirapan huminga, ngunit nakangiti pa rin para sa kanya. At sa kabilang banda naroon ang imahe ni Adrian, isang lalaking nawalan ng lahat, ngunit nagsisimula nang muling bumangon at ang tanging kasalanan ay ang magtiwala sa maling tao. Kinabukasan ang kanyang mga kilos ay mabagal at tila wala sa sarili. Si Manang Pilar ay napapansin na ang kanyang pagiging balisa, ngunit ipinagkibit balikat na lamang ito. Nang dalhin niya ang agahan ni Adrian, napansinin nito agad ang pagbabago sa kanya. May problema ba, Camille? Tanong ni Adrian, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa kanya. Namumutla ka? Umiling si Camille, umiiwas ng tingin. Wala po, senyorito. Napuyat lang po siguro ako. Ngunit hindi naniwala si Adrian. Hinintay niyang mailapag ni Camille ang bandehado at akmang aalis ito nang muli siyang magsalita. Halika dito, umupo ka. Kinakabahang sumunod si Camille. Naupo siya sa dulo ng silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Camille, sinabi ko sa iyo na ikaw ang aking mata at tenga. Sabi ni Adrian, ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Pero paano kita pagkakatiwalaan kung may itinatago ka sa akin? Kitang-kita ko sa mga mata mo. May bumabagabag sa'yo. Sabihin mo sa akin. Ang kabaitan sa boses ni Adrian, ang tiwalang ipinapakita nito, ang siyang tuluyang bumasag sa pader na itinayo ni Camille. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang mga luha na pinipigilan niya mula pa kagabi ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Humikbi siya ng tahimik. Senyorito, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Natatakot po ako. Kanino ka natatakot? Kay Senyora Rochelle po. Kumunot ang noo ni Adrian. Hinintay niya itong magpatuloy. Sa nanginginig na boses, ikinuwento ni Camille ang lahat. Ang pagpunta ni Rochelle sa laundry room, ang alok na pag-aaral sa abroad, ang pagpapagamot sa kanyang kapatid. At sa huli, ang pinakamabigat sa lahat. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang maliit na pilak na pakete at ipinatong ito sa mesa. Ipinapahalo niya po ito sa pagkain ninyo. Sabi ni Camille, hindi makatingin ng diretso kay Adrian. Bitamina daw po para kumalma kayo. Pero tinakot niya po ako. Sinabi niya po na kapag hindi ko sinunod o kapag nagsabi ako sa inyo, may mangyayaring masama sa pamilya ko, sa probinsya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi gumalaw si Adrian. Nakatitig lang siya sa maliit na pakete na nasa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pag-aalala ay dahan-dahang nagbago. Nawala ang lahat ng emosyon at napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Para siyang isang batong hindi matinag. Ngunit kung titingnan ng maigi ang kanyang mga kamay na nakapatong sa wheelchair, makikita ang panginginig ng mga ito sa sobrang galit. Salamat, sabi ni Adrian. Pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ay napakalamig at halos walang tunog. Salamat sa pagsasabi mo ng totoo, Camille. Patawarin niyo po ako, senyorito. Nagdalawang isip po ako. Umiling si Adrian. Sa wakas ay tumingin ito kay Camille at sa mga mata nito ay wala siyang nakitang galit, kundi isang malalim na pasasalamat. Ginawa mo ang tama at iyan ang pinakamahalaga. Kinuha niya ang pakete. Huwag kang mag-alala sa pamilya mo. Ako ang bahala sa kanila.
Sisiguraduhin kong walang sino mang makakagalaw sa kanila. Pangako ko yan. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kaunting kalma sa nagwawalang puso ni Camille. Ngayon kailangan nating magpatuloy na parang walang nangyari. Sabi ni Adrian, ang kanyang isip ay malinaw na gumagana na. Kailangan niyang isipin na nasa ilalim ka pa rin ng kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang maniwala na sinusunod mo siya. Pero paano po? Ako na ang bahala, sabi ni Adrian. Itinago niya ang pakete sa isang drawer. Ipagpatuloy mo ang iyong mga gawain. Kung magtanong siya, sabihin mong ginawa mo na ang pinapagawa niya. Hayaan natin siyang malunod sa sarili niyang kasinungalingan. Nang hapong yon, isang pinagkakatiwalaang tauhan ni Adrian ang palihim na dumating sa mansyon. Inabutan siya ng selyadong pakete. Dalhin mo to sa St. Luke's. Hanapin mo si Dr. Santos sa Toxicology Department. Utos ni Adrian. Sabihin mong personal at confidential ito. Kailangan ko ang resulta sa lalong madaling panahon. Walang dapat makaalam nito kahit si Attorney Francisco. Habang nagpapatuloy ang araw, si Camille ay nagkunwaring abala. Ngunit ang bawat anino, bawat tunog ay nagpapakaba sa kanya. Nang magkasalubong sila ni Rochelle, sa pasilyo nginitian siya nito, isang ngiting nagpapahiwatig ng kanilang sikreto. Ngumiti pabalik si Camille, isang pilit na ngiting pakiramdam niya ay magkakasala. Kinabukasan habang nag-iihersisyo si Adrian, kasama ang kanyang therapist, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing ito kay Dr. Santos. Binuksan niya ito. Ito ay hindi isang mahabang mensahe, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na para magpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Urgent. The sample contains a derivative of oleandrin, a potent cardiotoxin, not a vitamin. This is a slow-acting poison designed to induce cardiac arrest over a period of weeks or months. Looks professional. Be careful. Isang lason na dahan-dahang pumapatay. Ibinaba ni Adrian ang kanyang telepono. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinangakuan niya ng kanyang buhay, ay hindi lang pala nagnanakaw ng kanyang pera. Gusto siyang patayin nito. Dahan-dahan. Tahimik. Walang bakas. Ang katotohanang mapait ay hindi na lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa isang malinaw at kalkuladong plano ng pagpatay. At sa sandaling iyon alam ni Adrian na ang laro ay nagbago na. Hindi na ito simpleng hiwalayan. Ito ay isang laban para sa kanyang buhay. Ang resulta mula sa laboratorio ay parang isang hatol ng kamatayan na inilagda mismo ni Rochelle. Ngunit sa halip na magpadala sa galit at takot, isang nakakakilabot na kalma ang bumalot kay Adrian. Tapos na ang panahon ng pag-iyak at pagdaramdam. Ngayon, ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang bawat salita niya ay bahagi ng isang plano. Kinabukasan habang naglilinis si Camille sa kusina, pumasok si Rochelle. Ang kanyang mood ay napakaganda. Nakasuot ito ng isang bagong bestida at may bitbit na mga paper bag mula sa isang mamahaling butik. "Camille," sabi nito sa isang boses na parang pulot. "Kumusta?" "Ayos lang po, senyora," sagot ni Camille pinipilit na huwag manginig. Lumapit si Rochelle at bumulong sapat lang para marinig nilang dalawa. "Ang bitamina ng senyorito mo, naibigay mo na ba?" Napalunok si Camille. Naalala niya ang utos ni Adrian. Sabihin mong ginawa mo na ang pinapagawa niya. Tumango siya pilit ng ngumiti. "Opo, senyora. Kagabi po. Inihalo ko po sa kanyang sopas tulad ng sabi ninyo." Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Rochelle. Tila isang gutom na ahas na sa wakas ay nakatuklaw. Magaling. Magaling na bata. Tinapik pa nito ang kanyang balikat na parang isang alagang hayop. "Ipagpatuloy mo lang yan. Malapit nang matupad ang mga pangarap mo." Iniwan ni Rochelle si Camille sa kusina, naiwang nanginginig sa takot at pandidiri. Ang pakikipaglaro sa demonyo ay mas nakakapagod
kaysa sa buong araw na pagtatrabaho. Nagsimula na ang huling yugto ng pagtatanghal ni Adrian. Sa mga sumunod na araw, sinadya niyang magpakita ng mga sintomas. Mas madalas siyang nakikitang natutulog sa kanyang wheelchair. Madalas niyang hawakan ang kanyang dibdib na para bang sumisikip ito. Minsan habang nagbabasa, sinasadya niyang mabitawan ang kanyang aklat na para bang bigla siyang nanghina. Pinapanood lahat ito ni Rochelle mula sa malayo at sa bawat sintomas na nakikita niya lalong lumalawak ang kanyang ngiti. Para sa kanya epektibo ang lason. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Dahil sa sobrang kumpiyansa naging mas pabaya si Rochelle. Isang hapon, habang si Adrian ay natutulog sa kanyang silid, dumating ang pulang sports car ni Martin. Hindi na ito huminto sa dulo ng kalsada. Dumiretso ito sa mismong tapat ng mansyon. Bumaba si Martin nakasuot ng mamahaling damit na para bang siya na ang bagong hari ng bahay. Sinalubong siya ni Rochelle sa may pinto at walang pakundangang humalik sa kanyang mga labi sa harap mismo ng ibang mga kasambahay. Lahat ng ito ay nakikita ni Adrian, hindi mula sa kanyang bintana, kundi mula sa isang maliit na security camera na palihim niyang ipinalagay sa sala na konektado sa kanyang tablet. Habang pinapanood niya ang dalawa na naglalambingan sa sarili niyang pamamahay, ang kalma sa kanyang mukha ay hindi nagbabago, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang hindi inaasahan ni Rochelle ay ang biglaang pagdating ni Doña Victoria. Pumasok ito sa mansyon ng walang anunsyo at naabutan ng eksena sa sala si Rochelle at Martin na magkayakap habang tumatawa. Anong kababalaghan ito? Isang boses na kasing lamig ng yelo ang bumasag sa kanilang sandali. Gulat na napahiwalay ang dalawa. Namutla si Rochelle nang makita ang kanyang biyenan. Mama, anong ginagawa niyo dito? Ako dapat ang magtanong niyan, Rochelle. Sabi ni Doña Victoria. Ang tingin ay lumipat mula kay Rochelle patungo kay Martin. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Sino ang bastos na ito? Siya po si Martin, Mama. Isa pong business associate. Palusot ni Rochelle. Business associate? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala kay Doña Victoria. At ang negosyo ninyo ay nangangailangan ng pagyayakapan sa sala ng anak ko. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Adrian. Lumabas siya, itinutulak ang kanyang sariling wheelchair. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at panghihina. Mama Rochelle, anong nangyayari? Ang ingay ninyo, sabi niya sa mahinang boses. Agad na lumapit si Rochelle kay Adrian. Nagbago ang anyo at naging isang nag-aalalang asawa. Wala, mahal. Nag-uusap lang kami ni Mama. Sige na, bumalik ka na sa loob at magpahinga. Oo nga, anak. Sabi ni Doña Victoria, nakisakay sa pagpapanggap, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng mensahe kay Adrian. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Bago bumalik sa silid, sinulyapan ni Adrian ang ina. Isang halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na pagtango. Isang senyas. Huwag mo na ngayon, Mama. Hayaan mo sila. Naintindihan ni Doña Victoria. Nagpaalam ito, ngunit bago umalis, hinarap niya si Rochelle. Tandaan mo, Rochelle, lahat ng bagay ay may katapusan, lalo na ang mga kasinungalingan. Nang makaalis na ang kanyang biyenan at si Martin, pumasok si Rochelle sa silid ni Adrian. Nakita niya itong hirap na huminga. Ayos ka lang, mahal, tanong niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang sinusuri kung may epekto na ba ang lason. Oo, sagot ni Adrian, umuubo ng bahagya. Napagod lang siguro ako. Lumabas si Rochelle ng silid na may ngiti sa labi. Malapit na. Konting panahon na lang. Nang masigurong wala na si Rochelle, kinuha ni Adrian ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Francisco. Attorney, sabi ni Adrian, at sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay matigas, malamig at puno ng awtoridad. Ihanda mo na ang lahat.
ang mga papeles ng diborsyo, ang mga pulis, lahat. Tumingin siya sa kalendaryo. Bukas. Sabi niya na para bang naghahatol. Bukas. Matatapos na ang lahat. Kinabukasan gumising si Rochelle na may pakiramdam ng tagumpay. Ito na ang araw. Mamayang hapon, pupunta siya sa isang travel agency kasama si Martin para ayusin ang kanilang business trip sa Maldives, isang selebrasyon para sa nalalapit niyang kalayaan. Habang umiinom siya ng kape sa sala, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono, pinaplano na niya kung anong mga designer bag ang bibilhin niya gamit ang perang makukuha niya kapag malungkot siyang nabiyuda. Napangiti siya sa kanyang sarili. Ang lahat ay perpekto. Eksaktong 10:00 ng umaga, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig mula sa pangunahing pinto. Hindi ito ang karaniwang marahang katok ng isang bisita. Ito ay malakas at mapilit. Kumunot ang noo ni Rochelle. Manang Pilar, sino yan? Sigaw niya na iinis sa istorbo. Bago pa man makasagot si Manang Pilar, bumukas na ang pinto. Pumasok si Attorney Francisco. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 lalaking nakasuot ng barong matitikas ang tindig at may mga seryosong mukha, mga investigador. At sa likod nila, tahimik na nakatayo si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng malamig na bakal. Napatayo si Rochelle, biglang kinabahan. Attorney, anong ginagawa ninyo dito? At sino sila? Magandang umaga, Rochelle. Bati ni Attorney Francisco. Ang boses ay formal at walang emosyon. Narito kami para sa isang mahalagang pulong. Pulong? Wala akong alam na pulong. Umupo ka, Rochelle. Isang boses ang narinig mula sa pasilyo. Lumingon silang lahat. Dahan-dahang lumabas si Adrian mula sa kanyang silid. Itinutulak ang sarili niyang wheelchair. Ang panghihina at sakit na ipinapakita niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalas. At sa kanyang mukha ay may isang ekspresyon na hindi pa nakikita ni Rochelle kailanman, isang nakakakilabot na kalmadong galit. Adrian, akala ko ba nagpapahinga ka? Gulat na tanong ni Rochelle. Sinubukang lapitan ito. Umupo ka ulit ni Adrian. Ang boses ay mas matigas ngayon na parang isang utos na hindi maaaring suwayin. Napilitang umupo si Rochelle. Ang kanyang puso ay nagsimula nang kumabog ng mabilis. May mali. Isang malaking pagkakamali. Umupo si Doña Victoria sa isang silya, tahimik na nanonood na parang isang reyna sa isang dula. Magsimula na tayo, sabi ni Adrian tumango kay Attorney Francisco. Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase. Ang unang inilabas niya ay isang serye ng mga litrato at inilatag ang mga ito isa-isa sa center table na parang mga baraha sa sugal. Mga litrato ni Rochelle at Martin. Magkahawak kamay sa isang mall, naghahalikan sa loob ng pulang sports car, magkayakap sa isang mamahaling restaurant. Ang huling litrato si Martin papalabas ng mansyon ng mga bilena. Nanlaki ang mga mata ni Rochelle. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang mukha. Ano to, pinapaispiyahan mo ba ako? How dare you? Hindi pinansin ni Adrian ang kanyang pagsigaw. Magpatuloy ka, attorney. Ang sumunod na inilabas ng abogado ay mga bank statement. Binasa niya ng malakas ang mga malalaking halaga na inilipat mula sa joint account ni na Adrian at Rochelle patungo sa isang personal na account. Isang account na nakapangalan kay Martin Sandoval, isang bagong kotse, isang down payment para sa isang condominium. Sinungaling peke yan. Sigaw ni Rochelle, nanginginig na ngayon, at pagkatapos inilabas ni Attorney Francisco ang huling ebidensya. Isang selyadong folder na may tatak ng isang kilalang laboratorio. At ito, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay bumaba, nagbibigay diin sa bawat salita ay ang resulta ng laboratory test sa bitamina
na ipinapahalo mo sa sopas ng iyong asawa. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Rochelle. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Para siyang isang multo. Ito ay hindi bitamina Rochelle, pagpapatuloy ni Attorney Francisco. Ito ay oleandrin, isang lason na dahan-dahang sisira sa puso ng sinumang iinom nito. Isang tahimik na paraan ng pagpatay. Hindi. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala kay Rochelle. Napatayo siya, ang kanyang mga mata ay ligaw. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Tumingin siya kay Camille na tahimik na lumabas mula sa kusina at nakatayo sa isang sulok umiiyak. Ikaw, dinuro ni Rochelle si Camille. Ikaw ang may gawa nito. Sinisiraan mo ako sa kanila. Ahas ka, mangkukulam. Huwag mong idamay ang pangalan ni Camille dito. Sabi ni Adrian sa isang boses na dumagundong sa buong sala. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Siya ang nagbigay sa akin ng lason na gusto mong ipainom. Tuluyan nang bumagsak ang mundo ni Rochelle. Napaluhod siya sa sahig na marmol. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot. Nawala na ang postura, ang karangyaan. Ang natira ay isang desperadong babae na nahuli sa sarili niyang bitag. Adrian, mahal, patawarin mo ako. Humagulgol siya, gumagapang palapit sa wheelchair ni Adrian. Hindi ko sinasadya. Nalito lang ako. Si Martin. Nilinlang niya ako. Pakiusap, Adrian. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tinitigan siya ni Adrian. Mula sa itaas ang kanyang muka ay walang mababakas na awa. Ang pagtataksil ay mapapatawad pa, Rochelle. Pero ang tangkang pagpatay, umiling siya. Tapos na tayo. Inilapag ni Attorney Francisco ang isang makapal na dokumento sa mesa. Ito ang mga papeles ng diborsyo. Nakapirma na si Adrian. Isinasaad dito na wala kang makukuhang kahit isang sentimo mula sa yaman ng mga Villena. Lahat ng alahas, kotse at ari-ariang binili gamit ang kanyang pera ay kailangang isauli. Hindi maari. Sigaw ni Rochelle, sinusubukang yakapin ang mga binti ni Adrian, ngunit umiwas ito. At isa pa, dagdag ni Doña Victoria, tumatayo sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang patalim. Ang mga investigador na ito ay hindi lang para sa diborsyo. Narito sila para isampa ang kasong attempted murder laban sa iyo. Sa utos ni Doña Victoria, lumapit ang dalawang investigador at marahang hinawakan ang mga braso ni Rochelle. Bitiwan niyo ako, mga hayop kayo. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Nagpupumigla si Rochelle, ang kanyang magandang mukha ay nabahira na ng luha at galit. Para siyang isang mabangis na hayop na na-corner. Habang hinihila siya palabas ng sarili niyang pamamahay, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Adrian. Hindi na malungkot, hindi na galit kundi blanko. Isang mukha ng isang taong tuluyan nang isinara ang pinto sa kanilang nakaraan. Mula sa labas ng tarangkahan, habang isinasakay siya sa sasakyan ng mga investigador, isang huling sigaw. Ang pinakawalan niya, isang sigaw na puno ng lason at pagbabanta na narinig ng buong kabahayan. Hindi pa tayo tapos. Adrian, babalikan kita. Sisirain ko kayong lahat. Nakalabas si Rochelle sa kulungan matapos magpiyansa. Gamit ang natitira pa niyang pera, perang naitago niya mula sa pagnanakaw kay Adrian. Ngunit ang kanyang mundo ay gumuho na. Ang kanyang pangalan ay nabahira ng eskandalo. Ang matataas na bilog ng lipunan na dati niyang kinabibilangan ay isinara na ang kanilang mga pinto para sa kanya. Ang kanyang mga bank account ay frozen. Wala na siyang access sa mansyon, sa mga kotse, sa buhay na kanyang pinangarap at pinatay para makamit. Ang tanging natira sa kanya ay si Martin. Nagkita sila sa isang mumurahing motel, isang lugar na napakalayo sa karangyaan na kanilang pinagsaluhan. Ang amoy ng lumang sigarilyo at murang air freshener ay sumalubong kay Rochelle, isang insulto sa kanyang pangamoy. Anong nangyari? Bungad ni Martin bakas
Sa mukha ang pag-aalala, hindi para kay Rochelle, kundi para sa sarili niya. Tinatawagan kita, hindi mo sinasagot. Ang balita ay kumakalat na Rochelle. Alam na niya ang lahat, Martin. Lahat. Sigaw ni Rochelle, inihagis ang kanyang handbag sa sahig. Ang tungkol sa atin ang pera, pati na ang lason. Iyon palang demonyong katulong ang nagsumbong sa kanya. Napaupo si Martin sa gilid ng kama, napasabunot sa kanyang buhok. Paano? Paanong nangyari ito? Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Akala ko rin, sagot ni Rochelle, ang kanyang boses ay naging isang desperadong hikbi. Inalis nila sa akin ang lahat para akong isang basahan na itinapon sa kalsada. At ang babaeng iyon, ang Camille na yon, siguradong nagpapakasasa na ngayon sa mansyon. Siya na ang bagong reyna. Ang isiping iyon ay nagpaalab sa galit sa puso ni Rochelle. Ang imahe ni Camille na inaalagaan si Adrian na tinitirhan ng kanyang dating silid ay isang lason na mas matindi pa sa kanyang ibinigay. Hindi ako papayag, sabi ni Rochelle. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kung hindi mapapa sa akin si Adrian at ang kanyang yaman, sisiguraduhin kong walang ibang makikinabang. Tumingin siya kay Martin. May pera ka pa, di ba? Yung mga ibinigay ko sa'yo. Nag-alinlangan si Martin. Rochelle, baka dapat umalis na lang tayo. Magtago. Duwag sigaw ni Rochelle. Iiwan mo ako ngayon na wala na akong maibibigay sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan? Damay ka na rin dito. Kapag nahatulan ako, isasama kita. Natakot si Martin. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Rochelle. Ano ang plano mo? Tanong niya. Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rochelle. Isang huling gabi, isang grand finale. Kung gusto nilang magsimula ng bagong buhay, sisiguraduhin nating sa abo sila magsisimula. Gabi. Ang mansyon ng mga Villena ay tahimik. Pagkatapos ng eskandalo, pinaigting ni Adrian ang seguridad, ngunit hindi niya inasahan ang tindi ng galit ni Rochelle. Sa loob ng kanyang silid, tinutulungan ni Camille si Adrian sa kanyang mga huling ehersisyo bago matulog. Sa tulong ng mga bakal na barandilya na ipinakabit ni Adrian sa pader, sinusubukan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isa pa, senyorito. Kaya niyo po yan. Pag-engganyo ni Camille. Pinipilit ni Adrian, nanginginig ang kanyang mga binti pawis, ang namumuo sa kanyang noo. Ngunit sa bawat araw, lumalakas siya. Ngumiti siya kay Camille. Salamat sa'yo. Sa labas sa dilim ng malawak na hardin, tatlong anino ang gumagapang. Mga lalaking inupahan ni Martin, mga siga na handang gawin ang lahat para sa pera. Mabilis at tahimik nilang pinutol ang mga wire ng ilang CCTV camera at sinira ang sensor ng alarm sa pader sa likod. Ang kanilang plano ay simple pasukin ang mansyon, kunin si Camille. Bilang hostage, pilitin si Adrian na buksan ang vault at pagkatapos ay sindihan ang buong bahay para walang ebidensya. Nasa kusina si Camille, naghahanda ng isang basong gatas para kay Adrian nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa bintana. Napahinto siya. Tumingin siya sa labas, ngunit kadiliman lang ang nakita niya. Ngunit ang kanyang kaba ay hindi mapakali. May mali. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Dalawang lalaking nakamaskara ang mabilis na pumasok. Bago pa man makasigaw si Camille, tinakpan na ng isa ang kanyang bibig, habang ang isa naman ay nagtutok ng patalim sa kanyang leeg. Isang ingay, patay ka. Bulong ng lalaki. Nanginginig sa takot, tumango si Camille. Kinaladkad siya ng mga ito palabas ng kusina, patungo sa silid ni Adrian. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila si Adrian na nakaupo sa kanyang wheelchair, naghihintay. Nang makita niya si Camille na hawak ng mga lalaki ang kalma sa kanyang mukha, ay napalitan ng galit. Bitiwan niyo siya, sigaw niya. Sumigaw ka pa at uunahin namin tong babae mo, sabi ng pangatlong lalaki na pumasok, ang leader ng grupo. Nasaan ang vault? Ibigay mo sa amin ang lahat ng pera at alahas.
at baka iwanan pa namin kayong buhay. Tinitigan ni Adrian ang takot sa mga mata ni Camille. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga lalaki, ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Sige, sabi ni Adrian sa isang kalmadong boses. Nasa likod ng painting na yan, pero kailangan kong tumayo para maabot ang kombinasyon. Nagtawanan ang mga lalaki. Magaling na palusot, Pilay. Buksan mo. Hindi ko kaya habang nakaupo. Giit ni Adrian. Nagkatinginan ang mga lalaki. Tila hindi naman mapanganib ang isang lalaking lumpo. Sige, pero isang maling galaw alam mo na ang mangyayari. Sabi ng leader, idiniin ang patalim sa leeg ni Camille. Dahan-dahang itinulak ni Adrian ang kanyang wheelchair palapit sa pader. Hinawakan niya ang mga barandilya na ginagamit niya sa ehersisyo. Gamit ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng maraming linggo, dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ngunit matatag. Namangha ang mga lalaki, maging si Camille. Nakatayo si Adrian, ngunit sa halip na abutin ng painting ang kamay ni Adrian, ay dumiretso sa ilalim ng isang mesa. Mayroon doong isang maliit na pulang buton, isang silent panic button na direktang konektado sa security office at sa lokal na pulisya. Idiniin niya ito ng walang tunog. Ano yan? Sigaw ng leader na pagtantong naloko sila. Tapusin niyo na siya. Sumugod ang isang lalaki kay Adrian, dala ang isang tubo. Ngunit ang Adrian, nakaharap nila ay hindi na ang Adrian na lumpo. Umiwas siya at gamit ang isang barandilya bilang suporta, sinipa niya ng malakas ang tuhod ng lalaki na napaluhod sa sakit. Kasabay nito isang nakabibinging sirena ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang lahat ng pinto at bintana ay automatikong nagsara na sinundan ng pagbaba ng mga bakal na harang. Ang mansyon ay naging isang fortress na tuliro ang mga magnanakaw. Binitiwan nila si Camille at sinubukang tumakas, ngunit wala silang malabasan. Tapos na ang laro. Sabi ni Adrian, nakatayo pa rin humihingal ngunit matatag. Tinulak niya ang painting sa pader, ngunit sa likod nito ay hindi isang vault, kundi isang intercom. Na-corner na kayo. Mula sa intercom isang boses ang narinig. Mr. Villena, the police are here. We have the house surrounded. Wala nang nagawa ang mga lalaki kundi sumuko. Habang dinadakip sila ng mga pulis, niyakap ni Adrian si Camille na umiiyak sa takot at ginhawa. Sa labas sa isang kotse na nakaparada sa di kalayuan, pinapanood ni na Rochelle at Martin ang mga nag-ilawang sasakyan ng pulis na pumapalibot sa mansyon. Ang kanilang perpektong plano ay naging isang perpektong sakuna. Tumakas na tayo. Sigaw ni Martin, pinaandar ang kotse. Ngunit huli na. Isang police car ang biglang humarang sa kanilang daraanan. This is the police. Get out of the vehicle with your hands up. Nang ilabas sila mula sa sasakyan at posasan, ang huling nakita ni Rochelle ay ang ilaw mula sa bintana ng silid ni Adrian. Sa likod ng salamin nakita niya ang isang aninong tuwid na nakatayo. Nakatayo sa sarili nitong mga paa. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang siya nabigo. Natalo siya nang walang kalaban-laban. Ang silid ng hukuman ay tahimik, ngunit ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Sa silya ng mga akusado, nakaupo sina Rochelle at Martin, nakaposas at nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilangguan. Ang dating karangyaan at pagmamataas ni Rochelle ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay walang kolorete at bakas, ang maraming gabing walang tulog. Si Martin naman ay nakayuko, iniiwasan ang tingin ng lahat. Sa kabilang panig sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Adrian. Hindi na siya nasa wheelchair. Nakaupo siya ng tuwid na kasuot ng isang madilim na suit at sa kanyang tabi ay isang tungkod na gawa sa kahoy bilang suporta. Sa tabi niya tahimik na nakaupo si Camille, ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa braso ni Adrian, nagbibigay ng lakas. Nagsalita ang hukom, ang kanyang boses ay malinaw
at may awtoridad, umalingaw-ngaw sa buong silid. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya ang laboratory report ng lason ang mga testimonya ng mga nahuling magnanakaw na umaming inupahan, sila ang mga bank record at ang malinaw na motibo ang hukumang ito, ay walang nakikitang anumang pagdududa. Tumingin ang hukom kina Rochelle at Martin. This court finds you, Rochelle Villena, and you, Martin Sandoval, guilty beyond a reasonable doubt of conspiracy and attempted murder. Walang emosyon na tinanggap ni Martin ang hatol, ngunit si Rochelle ay napahikbi. Hindi, pakiusap. Para sa iyong krimen, Rochelle Villena, hinahatulan ka ng habambuhay na pagkakakulong. At ikaw, Martin Sandoval, bilang kasabwat ay makukulong ng hindi bababa sa 20 taon. Isang malakas na tunog ng martilyo ang nagpahiwatig ng katapusan ng paglilitis habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Rochelle. Palabas ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Adrian. Ngunit ang tanging isinukli ni Adrian ay isang tingin ng awa bago niya tuluyang tinalikuran ang babaeng minsan niyang minahal at muntik nang sumira sa kanyang buhay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon ng mga Villena na dating isang malamig na bilangguan ay unti-unting napuno ng init at buhay. Ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang sariwang hangin. Ang mga bulaklak sa hardin ay mas naging makulay na para bang nakikiselebra sa bagong simula. Si Adrian ay hindi na gumagamit ng tungkod. Araw-araw, makikita siya sa hardin, dahan-dahang naglalakad, pinalalakas ang kanyang mga binti. Ang kanyang katawan ay bumabalik na sa dati nitong sigla, ngunit ang mas malaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang lungkot at galit. Napalitan na ito ng kapayapaan at pag-asa. Kinuha niyang muli ang pamamahala sa Villena Realty. Sa kanyang pagbabalik, mas naging mahabagin siyang leader, nagpatayo ng mga proyekto para sa mga murang pabahay at nagbigay ng mga scholarship para sa mga mahihirap na estudyante. Si Camila naman ay tinupad ang kanyang mga pangako sa sarili. Ginamot ni Adrian ang kapatid nito sa pinakamahusay na ospital at ngayon ito ay malusog na at nakikipaglaro sa kanilang probinsya. Si Camille ay naka-enroll na sa isang kilalang unibersidad, kumukuha ng kursong nursing habang nananatili pa rin sa mansyon, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang katuwang at kaibigan. Isang hapon, habang nag-aaral si Camille sa ilalim ng isang puno, sa hardin, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat, nilapitan siya ni Adrian. Nagdala ito ng isang pitzel ng malamig na juice at 2 baso. Mukhang seryoso ang pinag-aaralan mo, sabi ni Adrian, umupo sa bangko sa tapat niya. Ngumiti si Camille. Anatomy. Mas mahirap pa kaysa sa paglilinis ng buong mansyon. Nagtawanan sila. Sa loob ng maraming buwan ang kanilang samahan ay lumalim. Naging sandalan sila ng isa't isa sa mga gabing binabangungot si Camille dahil sa takot at sa mga araw na pinanghihinaan ng loob si Adrian sa kanyang therapy. Camille, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay naging seryoso. May gusto akong sabihin sa'yo. Hinintay ni Camille ang kanyang sasabihin, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Noong una kang dumating dito, ang nakita mo ay isang sirang lalaki, isang taong galit sa buong mundo. Pero ikaw ang nagpakita sa akin na kahit gaano kadilim, laging may isang patak ng liwanag. Ikaw ang naging liwanag ko. Huminga siya ng malalim. Alam kong amo mo ako noon at estudyante kita ngayon. Pero sana payagan mo akong maging higit pa dyan. Sa puntong yon dahan-dahan, ngunit may determinasyon tumayo si Adrian mula sa kanyang pagkakaupo. Walang tungkod, walang suporta. Naglakad siya sa damuhan, bawat hakbang ay nanginginig, ngunit tiyak. Lumapit siya kay Camille. Ang mga luha ay namuo sa mga mata ni Camille
habang pinapanood niya ang himalang nangyayari sa kanyang harapan. Nang makarating si Adrian sa harap niya dahan-dahan, siyang lumuhod sa isang tuhod. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang simpleng singsing na may isang maliit kumikinang na diamante. "Camille," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay dahil alam nating pareho na walang ganoon. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang buhay na puno ng katapatan, paggalang at isang pagmamahal na sinubok na ng apoy. Papayag ka bang maging asawa ko?" Hindi na napigilan ni Camille ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Wala siyang masabi. Tumango na lang siya ng paulit-ulit habang humahagulgol. "Oo, Adrian," sabi niya, sa wakas nang mahanap niya ang kanyang boses. "Oo." Isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit. At doon sa ilalim ng puno sa hardin na naging saksi sa kanilang sakit, takot at pag-asa, sinelyuhan nila ang kanilang pangako sa isang halik. Mula sa isang ulilang pinalad na makahanap ng trabaho hanggang sa pagiging ilaw ng isang pusong nawalan ng pag-asa. Mula sa isang lalaking lumpo sa katawan at kaluluwa hanggang sa pagiging isang buong taong muling natutong tumayo at magmahal, ang kanilang mga kwento ay nagtagpo sa isang paraan na hindi nila inaasahan, na nagpapatunay na ang isang bagong simula ay laging posible, lalo na kung ito ay itinayo sa pundasyon ng katotohanan, katapangan at tunay na pag-ibig. Ang linggong sumunod sa kanilang engagement ay parang isang panaginip para kay Camille. Bawat umaga gigising siya sa tabi ni Adrian at ang unang makikita niya ay ang ngiti nito, isang ngiting totoo at puno ng pagmamahal. Ang mansyon na dati malamig at puno ng takot ay naging isang tahanan. Ngunit tulad ng lahat ng panaginip, darating ang oras ng paggising. At ang paggising na yon ay dumating sa anyo ni Doña Victoria Villena. Isang umaga, habang magkasabay silang nag-aagahan sa hardin, dumating si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay seryoso, gaya ng dati, ngunit may bagong bigat sa kanyang presensya. "Adrian, anak, maari mo ba kaming iwanan sandali ni Camille?" Sabi nito, hindi isang pakiusap kundi isang utos. Nag-aalangang tumingin si Adrian kay Camille, ngunit tumango ito. Hinalikan niya ito sa noo bago pumasok sa loob ng bahay. Nag-iwan ng isang tingin na nagsasabing, "Nandito lang ako." Naiwan ang dalawang babae sa gitna ng katahimikan. "Masaya ka ba, iha?" Panimula ni Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Camille. "Opo, senyora. Sobra po." Sagot ni Camille ng buong katapatan. "Mabuti," sabi ng matanda. "Ngunit hayaan mo akong maging prangka sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi sapat para patakbuhin ang isang imperyo, iha. Ang pangalan ng Villena ay isang korona at mabigat itong isuot." Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Camille. "Naiintindihan ko po." "Sigurado ka ba?" Isang mapanuring tingin ang ipinukol sa kanya. Dahil ang pagiging asawa ni Adrian ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagharap sa isang mundong mapanghusga. Isang mundong hindi ka tatanggapin ng ganoon kadali. Handa ka ba sa laban na yon? Bago pa man makasagot si Camille, tumayo na si Doña Victoria. "Pag-isipan mo, dahil ang korona kapag isinuot mo na ay hindi na basta-basta nahuhubad." Ang mga salita ni Doña Victoria ay naging isang propesiya. Kinabukasan sumabog ang balita. Ang pinakamalaking business magazine sa bansa ay naglabas ng isang article, "The Villena Heir, From Tragedy to a Cinderella Romance." Ang kwento ng engagement ni na Adrian at Camille ay kumalat na parang apoy. Naging isang pambansang usapan ang kanilang love story, ngunit hindi lahat ay humanga. Sa social media binansagan siyang "The Maid Who Struck Gold." Ang mga komento ay walang awa,
Gold digger in the highest level. Ginayuman niya siguro si Mr. Villena. Tingnan natin kung magtatagal yan. Baka 1 taon lang hiwalay na yan, dala ang kalahati ng yaman. Binabasa ni Camille ang bawat komento sa kanyang telepono at ang bawat salita ay parang isang maliiit na karayom na tumutusok sa kanyang kumpiyansa. Isinara niya ang kanyang telepono, ngunit ang mga salita ay nakatatak na sa kanyang isipan. Sinubukan ni Adrian na protektahan siya. Huwag mo silang pansinin, mahal. Hindi ka nila kilala. Ngunit gabi-gabi, kapag akala ni Adrian ay tulog na siya, tahimik na umiiyak si Camille. Ang babaeng buong tapang na hinarap, ang patalim ng magnanakaw, ay natatakot ngayon sa mga salita ng mga taong hindi niya kilala. Ang tunay na pagsubok ay dumating nang isama siya ni Adrian sa isang maliit na dinner party na inorganisa ng isa sa mga business partners nito. Sa unang pagkakataon, haharap si Camille sa mundo ni Adrian. Pinaghandaan niya ito. Isinuot niya ang pinakamagandang bestida na ibinigay sa kanya ni Adrian at nag-ayos. Ngunit pagdating nila doon, para siyang isang isdang inalis sa tubig. Ang mga babae na nakasuot ng mga alahas na mas mahal pa sa bahay nila sa probinsya ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Kapag lumalapit siya, biglang nagbabago ang kanilang usapan. Naririnig niya ang kanilang mga pabulong na tawanan. Isang babae asawa ng isang kilalang senador ang lumapit sa kanya. "Oh, you must be Camille. I've heard so much about you." Sabi nito, ang nangiti ay hindi abot sa mga mata. "Tell me, anong sikreto mo? My maids are so lazy. I wish I had one like you." Ang insulto ay nakabalot sa isang papuri. Namula ang mukha ni Camille. Bago pa siya makasagot, dumating si Adrian at inakbayan siya. Ang sikreto niya, Cynthia, ay ang pagiging isang mabuting tao. Isang bagay na hindi mo na kailangang alalahanin. Sagot ni Adrian, ang boses ay malamig. Hinila ni Adrian si Camille paalis, ngunit nakita na niya ang pinsala. Sa buong gabi, hindi na binitiwan ni Adrian ang kanyang kamay, ngunit pakiramdam ni Camille ay isa siyang pabigat, isang mantsa sa perpektong mundo ng kanyang mapapangasawa. Pag-uwi nila, hindi na napigilan ni Adrian ang kanyang galit. Tinawagan niya ang kanyang ina. "Mama, ano ito? Alam kong kasama mo sa charity committee. Si Cynthia, hinayaan ninyong bastusin si Camille." Sigaw ni Adrian sa telepono, habang si Camille ay tahimik na nakaupo sa kama nakikinig. Isang mahabang katahimikan ang sumagot mula sa kabilang linya bago nagsalita si Doña Victoria. "Mahal kita, anak, at nakikita kong mahal mo siya. Pero ang mundo natin ay malupit. Kung hindi niya kayang tumayo para sa sarili niya, lalamunin siya ng buo at isasama ka niya sa pagbagsak. Kaya hahayaan mo na lang siyang masaktan." Hindi makapaniwalang tanong ni Adrian. Hindi mariing sagot ng ina. "Tinuturuan ko siyang lumaban. Ang pagprotekta mo sa kanya ay parang paglalagay sa isang agila sa loob ng hawla. Hindi siya matututong lumipad." Pagkababa ng telepono, nilapitan ni Adrian si Camille. "Patawarin mo ako, mahal. Hindi na dapat kita dinala doon." Umiling si Camille, pinunasan ng kanyang mga luha. "Hindi, Adrian. Tama ang mami mo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian. "Paano ako magiging karapat-dapat sa'yo kung habang buhay na lang akong magtatago sa likod mo?" Kinabukasan, isang formal na imbitasyon ang dumating para kay Camille. Isang imbitasyon para sa isang pulong kasama si Doña Victoria. Sa malawak na library ng mansyon na napapalibutan ng libu-libong aklat, nagharap ang dalawa. "Nakapag-isip ka na ba?" tanong ni Doña Victoria. "Opo, Anandan." Sagot ni Camille, ang kanyang boses ay mahinahon na ngayon. "Mabuti, dahil meron akong isang panukala." "O mas tamang sabihin isang pagsubok," sabi ng matanda. "Ang taunang Villena Charity Ball ay gaganapin sa susunod na buwan. Ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang social event ng ating pamilya. Dito natin nakukuha ang malaking pondo
para sa ating mga foundation. Huminto ito at tinitigan si Camille. Ikaw, Camille, ang mamamahala sa lahat. Natigilan si Adrian na pumasok sa library para samahan si Camille. Mama, anong kalokohan ito? That's impossible. Hindi niya alam ang gagawin. This is a setup. Gusto mo siyang mapahiya. Hindi. Simpleng sagot ni Doña Victoria, ang tingin ay hindi inaalis kay Camille. Gusto kong makita kung meron ba siyang kakayahan na maging isang Vilhena. Ang pag-aasawa ay hindi lang isang kontrata ng pag-ibig, ito ay isang partnership. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging partner mo hindi lang sa kama, kundi pati na rin sa lipunan. Ang alok ay parang isang sampal at isang pagkakataon. Isang bitag na inilatag para sa kanyang pagbagsak. Lahat ng mata ng alta sosyedad ay nasa kanya. Ang bawat pagkakamali niya ay pagpipiyestahan. Ang bawat tagumpay ay magiging isang malaking pahayag. Huwag mong tanggapin mahal pakiusap ni Adrian kay Camille. Hindi mo kailangang gawin to. Nakatayo si Camille sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato, ang pag-ibig ni Adrian na gustong protektahan siya at ang hamon ni Doña Victoria na gustong subukin siya. Huminga siya ng malalim. Ang takot ay naroon pa rin kumukurot sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isang bagong damdamin na umuusbong determinasyon. Naalala niya ang kanyang sarili, isang probinsyanang walang dala, kundi pangarap. Naalala niya kung paano niya hinarap ang pagmamaltrato ni Rochelle, ang takot sa mga magnanakaw. Kung nalagpasan niya ang lahat ng iyon, bakit hindi niya kayang harapin ito? Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, hindi na sa sahig, hindi na kay Adrian, kundi diretso sa mga mata ni Doña Victoria. Isang tingin na puno ng respeto, ngunit walang bahid ng takot. Tinatanggap ko po. Ang dalawang salitang yon ay binitawan niya ng may buong bigat at kahulugan. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Camille ang dating katulong. Siya na si Camille ang babaeng handang labanan ang lahat para sa kanyang lugar sa mundo, para sa kanyang pag-ibig at para sa korona na nakatakda niyang isuot. Ang sumunod na 4 na linggo ay naging isang ipo-ipo para kay Camille. Ang pamamahala sa Vilhena Charity Ball ay parang pagpapatakbo ng isang maliit na kumpanya. Bawat araw nalulunod siya sa mga listahan ng bisita, mga menu, mula sa catering, mga disenyo ng entablado, at mga spreadsheet ng budget na naglalaman ng milyon-milyong piso. May mga gabing halos hindi na siya natutulog, binabasa ang bawat detalye, sinisigurong walang makakalusot. Sa unang linggo, naramdaman niya ang bigat ng pagsubok. Ang mga supplier na dati nakikipag-ugnayan kay Rochelle ay naging mailap sa kanya. Ang ilan ay nagbibigay ng presyong mas mataas, tila minamaliit ang kanyang kakayahan. Ang event coordinator na itinalaga ni Doña Victoria ay laging naghahanap ng butas sa kanyang mga desisyon. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit ni Camille ang kanyang pinakamalaking sandata, ang kanyang pagiging totoo. Hindi niya sinubukang gayahin ang estilo ni Rochelle. Sa halip na mag-utos, nakiusap siya. Sa halip na magalit, nakinig siya. Pinuntahan niya ang mga kusinero at tinanong kung ano ang kanilang suhestiyon para sa pagkain. Kinausap niya ang mga hardinero at florist kung anong mga bulaklak ang pinakamaganda sa panahong iyon. Tratato niya ang bawat isa mula sa waiter hanggang sa sound technician bilang mga kasama sa proyekto, hindi bilang mga utusan. Unti-unti nakuha niya ang kanilang respeto. Nakita nila ang kanyang kasipagan at sinseridad. Nakita nila ang isang leader na hindi natatakot aminin na kailangan niya ng tulong. Ang mga dating empleyadong pagod na sa pagmamaltrato ni Rochelle ay masayang sumuporta sa kanya. Si Adrian naman ay naging kanyang anino. Hindi niya pinakialaman ang mga desisyon ni Camille, ngunit palagi siyang naroon para magbigay ng payo. Gabi-gabi tinuturuan niya itong basahin ang mga komplikadong kontrata. Sinasamahan niya ito sa mga pulong para bigyan ito ng kumpiyansa.
naging tunay silang magkatuwang. Ang pinakamalaking krisis ay dumating 3 araw bago ang event. Ang pangunahing sponsor, isang kumpanya ng alahas na pag-aari ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Rochelle, ay biglang nag-back out. Isang malaking butas ang biglang lumitaw sa kanilang budget. Ito ang huling patibong, ang tiyak na magpapabagsak sa buong event. Nang malaman ito ni Camille, umupo siya sa study room, napapalibutan ng mga papeles, at sa unang pagkakataon, napaiyak siya sa pagod at pressure. Pumasok si Adrian at nakita siyang umiiyak. Niyakap niya ito. "Kaya mo to," bulong ni Adrian. "Huwag kang mag-alala sa pera. Ako ang bahala." Umiling si Camille. Hindi iyan ang solusyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. "Kung gagamitin natin ang pera mo, lalabas pa rin na ikaw ang nagligtas sa akin. Kailangan kong ayusin to sa sarili kong paraan." Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib, ngunit makabuluhang ideya. Ang gabi ng Bilena Charity Ball, dumating ang mga bisita, ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, sakay ng kanilang mga nagkikinangang sasakyan. Ang ballroom ay napakaganda ngunit simple. Hindi ito kasing garbo ng mga nakaraang party ni Rochelle. Ang tema ay hindi karangyaan, kundi pasasalamat. Ang sentro ng atensyon ay hindi isang ice sculpture o isang grand fountain, kundi isang wall of dreams, isang pader na puno ng mga litrato at sulat kamay na pasasalamat mula sa mga batang napag-aral ng Bilena Foundation. Nakatayo si Camille sa may pasukan, kasama si Adrian at Doña Victoria, binabati ang bawat bisita. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na dinisenyo ng isang batang Pilipinong designer. Walang mamahaling alahas, tanging ang engagement ring na bigay ni Adrian. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Sa gitna ng programa, habang kumakain ang lahat, biglang lumapit ang grupo ni Cynthia, ang senadora, na nang insulto sa kanya noon. "Iha, ang ganda ng bestida mo," sabi ni Cynthia sapat na malakas para marinig ng mga nasa katabing mesa. "Saan mo nabili?" "Sa Divisoria." Natahimik ang lahat, naghihintay ng gulo. Ngumiti si Camille, isang nangiting kalmado at totoo. "Salamat po, tita. Pero ang halaga po ng gabing ito ay wala sa damit na suot ko, kundi na sa mga buhay na mababago natin." Pagkasabi niyo yun, tinawag niya ang host. At para ipakita iyon, nais kong ipakilala sa inyo ang isa sa ating mga pinakamagaling na scholar, si Ben. Umakyat sa entablado ang isang payat na binatilyo. Sa kanyang madamdaming talumpati, ikinuwento niya kung paano siya dating nagtitinda ng sampagita sa kalye at kung paano binago ng scholarship ng Bilena ang kanyang buhay. Ngayon, siya ay isang top student sa engineering. "Dahil po sa inyo," sabi ng bata, habang nangingilid ang luha, "ang isang tulad ko ay natutong muling mangarap." Ang talumpati ay tumago sa puso ng lahat. Ang mga palakpakan ay dumagundong. Ang mga bisita na dati nag-aatubiling mag-donate dahil sa pag-atras ng sponsor ay nagsimulang kunin ang kanilang mga checkbook. Dumating ang moment of truth. Si Cynthia na napahiya ay sinubukang isalba ang kanyang sarili. "Well, that's touching. Pero aminin natin, kulang pa rin kayo sa pondo ngayong gabi, di ba?" Ngumiti si Camille. Actually, hindi po. Lumingon siya sa entablado. Dahil ang bagong major sponsor ng gabing ito ay isang grupo ng mga taong naniniwala sa tunay na pagbabago. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga kinatawan, mula sa catering sa florist, sa event coordinator, sa security agency, lahat ng supplier ni Camille. Inanunsyo nila na ang serbisyo nila para sa gabing iyon ay pro bono bilang donasyon sa foundation. Natulala ang lahat. Ang mga taong minamaliit ng alta sosyedad ang siyang sumalba sa gabi. Ang event ay naging isang napakalaking tagumpay
nakalikom ng dobleng halaga kumpara sa nakaraang taon. Nang makaalis na ang huling bisita, naiwan sa ballroom sina Camille Adrian at Doña Victoria. Lumapit si Doña Victoria kay Camille. Ang kanyang muka ay hindi na kasing tigas ng dati. Mayroong isang kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang hinubad ang isang singsing na may malaking esmeralda mula sa kanyang daliri, isang singsing na minana pa niya mula sa kanyang ina, ang singsing ng matriarka ng pamilya Villena. Kinuha niya ang kamay ni Camille at isinuot ito sa kabilang daliri. Bagay sa'yo, bulong ng matanda. Iyon lang, ngunit sapat na. Ito ang pagtanggap. Ito ang pagpasa ng korona. Lumapit si Adrian at niyakap si Camille. Sinabi ko na sa'yo kaya mo. Sabi niya puno ng pagmamalaki. Nakatayo sila sa gitna ng tahimik na ballroom, magkayakap habang nakatingin sa labas, sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang pagsubok ay tapos na. Hindi lang sila 2 taong nagmamahalan na nalagpasan ng isang trahedya. Sila na ngayon ay isang tambalang hindi matitinag handang harapin ang anumang hamon ng mundo ng magkasama. Ang kanilang fairy tale ay hindi nagtapos sa isang proposal. Doon pa lang ito tunay na nagsisimula.